Okay, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si John Vic Remulla, DILG Secretary, pinagmamalaki po na yung target ng war on drugs ni Pangulong Marcos ay supply at hindi raw po ang pumatay. Tindi. Banat na naman sa EJK ni Tatay Digong. Wala na talagang gagawin, no, kundi banatan lang po. Yung isa po sa pinakamatagumpay na kampanya ni Tatay Digong, hindi nyo po yan pwedeng siraan sa pamamagitan lamang ng tokis. Okay? Pag-uusapan din po natin ngayon, ito po, no, si Robin Hood Padilla ay nagsabi na mahihina o mga weak. You are weak. Sabi ni Senator Robin, you are weak. Ikaw ay 1 linggo na. Badong, wag mo na ulitin yung joke na ganyan. Okay. Mahihina daw po ang mga kabataan ngayon. At syempre pa, si Auntie Claire, pinabulaanan na wala pong ginagawa ang Pangulo o kinalimutan na ng Pangulo ito pong kampanya laban sa korupsyon. Hindi po, sabi ni Auntie Claire, kung galit kayo, galit din si BBM. Yan po ang yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan na natin mga kapatid, agad-agad. Unahin na po natin to si John Vic Remulla. Ang dami pong sinabi nito ni John Vic Remulla. Ito po, target ng Marcos admin. Ang drug supply, hindi ang pumats. Mang unalive. Mang dedo. Hindi po yan target. Ayan. Tapos, pinagmamalaki niya po, sa panahon ni BBM, ang nakuha in 3 years ay 95.6 billion na illegal na droga. So nakita ninyo na ang enforcement mas mahalaga kaysa EJK. Tindi talaga no? Panay papuri. Okay. Iyan po. Target daw po ay drug supply, not EJK. Kala mo talaga, ang samantao na ni Pangulong Duterte. Okay, kumpara lang po natin, no? Kung talagang epektibo ang war on drugs ni BBM at mas epektibo kay Tatay Digong, bakit? Di ba? Ay bakit? Bakit po si Tatay Digong 90% ang approval rating, 90% ang trust rating nung siya po ay Pangulo, samantalang ito si BBM ay negative. Ika-4 na taon, panay negative na po ang rating ni BBM. Baka sabihin, hindi naman sa war on drugs yan. Sa war on drugs, alam niyo po, yun pong hindi nyo po pwedeng mapeke. Paulit-ulit ako rito, yung naramdaman namin, na experience namin kay Tatay Digong, hindi nyo po pwedeng pabulaanan sa pamamagitan lang ng tokis. No? Iba po yung nasaksihan, iba po yung naramdaman namin. Ano po ang naramdaman namin nung panahon ng war on drugs ni Tatay Digong? Kasi kayong mayayaman, maaring walang epekto sa inyo dahil ang mga mayayaman po, lalabas po yan sa kondo nila, lalabas po sa kanilang mga mamahaling mansyon, lalabas po sa mga malalaking house, mga bahay, no? Exclusive subdivision. Yang mga yan, paglabas po ng bahay, pupunta na opisina, sasakay na ng kotse, hindi niya po nararamdaman yung mga naramdaman naming mga mahihirap.
Kami pong mga mahihirap, lalabas sa aming lungga. Lalabas po dito sa mga looban. Nariyan na po yung mga adiksyonist. Bago kami makarating sa sasakyan, tricycle, jeep, bus, nadaanan na po namin yung looban, nadaanan na po namin yung mga kanto, nasang katutak po, naglipa na po yung mga adiksyonist. Kaya po paulit-ulit kaming mga mahihirap. Ewan ko po sa karanasan yung mga munyaman. Kami pong mga mahihirap, paulit-ulit po kaming bumilib kay Tatay Digong dahil naramdaman namin yung katahimikan. Wala na po yung mga adiksyonist bigla. Yung mga kakilala naming adiksyonist, nagbagong buhay karamihan. Bakit? Ayaw nilang matigok eh. Yan po, hindi nyo po yan madidinay kasi na-experience namin yan. Yung mga Grab driver, wala po silang takot na bumiyahe kahit saan. Kahit madaling araw pupunta sa lugar. Ngayon po, takot na takot po sila sa mga lugar na alam nilang pinamumugaran ng mga adiksyonist. Balik na naman po. Pero ano pa po, napaka-unfair po niyan kay Tatay Digong. Sa inyo na po, kunin na po natin sa inyo yung mga pinagsasabi ninyo. Pagpalagay na natin lahat ng sinabi nyo ay tama. Unfair po yan kasi si Tatay Digong ang minana niya, ang minana niya po na sitwasyon sa droga mula kay Pinoy, worse. Ang lala po. Ang minana ni Tatay Digong dito na nagluluto ng mga droga, dito na po sa mga exclusive subdivision. Alam niyo yan lahat. Hindi na po pinapasok sa Pilipinas. Dito na. Namana ni Tatay Digong yung talagang worse na worse. Napakaraming adik. Mula na rin po sa salita ninyo. Napakaswerte nyo. Kasi sabi nyo nga, dedo ng dedo. Kill, kill, kill. Si Tatay Digong. Ayon nga sa inyo, 30,000. Imagine niyo yun, 30,000 ang nabawas. Magtapatan na tayo. 30,000 na nabawas. Sa inyo na galing yan. Yan yung minana. Natukhang milyon po ang tinukhang. Hindi po ibig sabihin ng tinukhang ka, unalive ka na. Ang ibig sabihin po ng tinukhang, nagbagong buhay. Milyon-milyon. Yan ang minana ni Marcos. Tahimik, payapa. Unti-unti na lang ngayon, nagbabalik na silang muli. Ang minana ni Tatay Digong, napakarami. Napakaraming adiksyonist. Laganap. Yun ang minana. At unti-unti, napayapa ni Tatay Digong yung Pilipinas dahil po sa kanyang war on drugs. Nagpapasalamat po ang lahat sa komunidad. Yung mga hindi adik, malamang kung adiksyonist ka, hindi ka magpasala. Marami rin nga po nagbagong buhay. Yan po yung ayaw nilang i-feature eh. Kung ako po merong magbibigay sa akin ng salapi, gagawa ko ng yung mga naman, yung nagbagong buhay naman, yun naman hahanapin ko. Sa totoo lang po, napakaswerte ni BBM. Konti na lang yung adiksyonist na minana, marami na nagbagong buhay. Imagine, ito po pinaka nakakatuwang minana sana ni BBM. 6 years, wala naging bagong adik. Masasabi ko po yan talaga sa aktual. Bakit mo nasabi yan, Badong? Imagine, sikat na sikat sa atin nung panahon na yan. Madidedo ka pag ikaw ay durugista, 30,000 kanyo eh. Ikaw hindi ka adik nung panahon ni Pinoy, matinukan tao.
Tapos nabalitaan mo, nag-war on drugs si Tatay Digong. Nag-war on drugs ka. Hindi ako adik kay Pinoy, ha. Mag-a-addict ako ngayon. Subukan natin kung gaano ka kagaling, Duterte. Sa tingin nyo ba may nag-isip ng ganun? 6 na taon na walang naging bagong adik. Yan ang minana ni BBM. Napakaswerte. Itutuloy mo na lang. Di ba? Itutuloy mo na lang. Yung sinasabi nyo na, hindi kami nang alive. 30,000 na nga eh. Swerte nyo nga, minana nyo yan. 30,000 na. Hindi ba napakaswerte nyo? Wala na yung mga sutil? Deads na? Yan ang sinasabi natin eh. Hindi nyo na-appreciate kung ano yung minana ninyo. Sa pamahalaan ni Digong. Wala kayong apresasyon. Ang gusto ninyo, pinagbabangga ninyo. Ang minana ninyo, mababa ang krimen. Ngayon, unti-unti na naman tumataas ang krimen. Ang minana ni Tatay Digong, mataas ang krimen. Unti-unti niya napababa. Nung minana nyo, konti na lang yung krimen. Nung kayo na nagsimula, mula sa mababang krimen, pataas na naman ngayon ang krimen. Badong, sabi ni John Vic, mababa na raw ang krimen. Alam nyo po, sabi ko nga sa inyo, iba yung na-experience natin, iba yung RPG. Nakikita natin sa mga video, galit ang mga tao. Mayat maya, may nagsusuntukan ng traffic. Mayat maya, merong tayong nababalitaan, mag-inang pulis. Mayat maya, meron tayong nababalitaan ng mga nawawala tapos natagpuan na. Wala na niyang kay Tatay Digong. So, ibig mo sabihin may direktang Badong? Of course. May direkta po yan na ugnayan yung war on drugs sa pagbaba ng krimen. Yung totoo yung totoong bumababang krimen Ewan ko po kung saan po nila nakita saan po nila nakuha yan. Pero kahit na po, 'di ba sinabi nga natin, ang gumagawa ng krimen, karamihan, yung mga petty crimes mga addictionist din, may ugnayan po siya eh. Okay. Ngayon, eto po, ang tanong. Kung 30,000 na yung pinatay ni Digong, total, mahilig kayo magsabing ganyan. Sino pa natirang mga kriminal? See? Di ba? Di konti na lang. Talagang hindi nyo makukumpara. Trinabaho ni Tatay Digong yung lahat ng mga dirty works eh. Kumbaga, dinatnan ni Tatay Digong na ang dawag-dawag niyan, ang lalaki ng mga damo. Siya na nagbunot ng mga damo. Ngayon sa inyo, ang gagawin nyo na lang, yung mga bagong tubong damo, yun na lang yung, alam nyo yun, ibig ko sabihin, nalinis na ni Tatay Digong yung parang, tataniman nyo na. Siya na yung nagbungkal ng lupa, siya na yung nagtanggal ng mga damo, siya na yung naglagay ng binhi. Ang gagawin nyo na lang, itatanim nyo na lang. Sinisi nyo pa. Sinisi nyo pa yung nagbungkal ng lupa, sinisi nyo pa yung nagtanggal ng damo, sinisi nyo pa yung nagtanim ng binhi. Dahil ang ginagawa nyo ngayon, yung binhing tinanim, tinatanim nyo. Sinisiraan nyo pa. Ang laking bagay nung ginawa ni Tatay Digong sa yung kanyang war on drugs. Kaya takantaka ako sa mga tao na to. Imbis na magpasalamat kayo, lagi nyo sinisiraan, hindi katulad ni Digong na nag-EJK, hindi katulad ni Digong na nag-EJK. Magtanong po kayo sa pangkaraniwan tao. Which do you prefer? EJK ni Tatay Digong o imagination war on drugs ni BBM? Kahit pa i-report ninyo na mas marami kayong nakuhan droga, hindi po ibig sabihin yan na mas tagumpay kayo. Ang tanong, saan yung mga nahuli? Kinakailangan ba manghuli ba, Dok? Nahuhuli namin panay droga eh. Di talo namin si Digong. Yun na nga po yun eh. Doon nga kami takantaka eh.
Lahat po na napapanood namin, lahat aktwalan po to. Lahat na napapanood na mga 1 kilo lang na droga, 'di ba? Kung huntingin yung mga kunwari, 'di ba marami tayong napapanood na pelikula na nakapulot yung mga bidang mga komedyante, 'di ba? Oh, nakapulot sila ng 1 kilong droga. 1 kilo lang, hahuntingin na yung buong pamilya nila, hahuntingin na. Dito sa atin, ang tindi yung ngayon mga balita, nakakita ng 1 truck na droga. Tone-toneladang droga, natagpuan. Wala ni isang nahuli, driver lang. Saka nakakita. Wala ni isang nahuli, driver lang. Tone-toneladang droga, dinadrive lang ng driver. Isang driver lang. Mas malupit, wala na talaga nagdadrive. Yung mga nahuhuling lumulutang-lutang. Lumalangoy na yung droga mag-isa papunta sa mga kapulisan. Wala na nagbabantay. Talaga, huli kayo. Huli kayo. Asan yung mga ano nito? Asan yung wala. Walang taong nahuhuli. Droga lang. Ito po, actual to ha. Ito yung mga komento dito sa balita na to sa Facebook. Ayan. Tignan niyo yung mga tanong. Mga reaction ng tao. Just asking, may nadakip ba? O nakulong? Kasi parang iniwan lang mga 1 kilo pero nakulusot ang 1 sako. O, yan ha. Ito, mga usual na ano to. Yung lumutang lang bigla ang droga sa dagat at walang taong nadakip. Mga netizen po to ha. Pansinin mga kaso ngayon, halos 2 linggo na o higit pa, puro pulis ang binabalita. May hulid up, may nagbarilan, may nagnakaw, iba-iba. Kailangan ng supply, marami para di siya maubusan. Kusang sumusuko ang droga, walang nahuhuling tao. Budol yan, Sir Bads, left and right ang droga. Hindi naman importante sa kanilang drug user at drug dealers. Ang importante talaga ang supply. Solve the problem. Kayo kasi ang bangag at kayabangan mo. Shoutout sa iyo. Kawawa naman ako rito sa bata na to. Estudyante ko. Okay. Yan po ang mga sinasabi ng mga tao. 'Di ba? Wala eh. Tapos kayo po, sinubukan nyo po ba magtanong sa mga mamamayan, which do you prefer? Ano po mas gusto nila? Yung war on drugs ni Tatay Digong na may kasamang AJK? O etong war on drugs ngayon na hindi mo maintindihan kung talaga nagwa-war on drugs? Hindi po namin pinagdududahan yan. Kung yan po ang datos ninyo at ang datos ni Tatay Digong ay napakasama, bakit mahal na mahal siya ng tao? Yun po ang hindi nyo madidinay. Bakit pag nagtanong ka kahit kanino, yung normal siyempre kung addiction siguro tatanungin mo, mas gusto nila ngayon. Pero tanungin nyo po yung normal po na tao. Kahit saang parte. Kahit siguro sa Ilocos pa. Okay. Hindi nyo kasi madidinay yung mga actual. Yung mga tao kasi nagsasabi. Ngayon, punta na po tayo rito sa ano? Saan tayo pupunta? Senior Momes naman si Badong. At syempre, alam natin na yan pinoproject ni John Vic Remulla na mas maganda yung palakad ngayon, no? Kasi nga, tatakbo siya eh. Kaya lang John Vic, hindi mo ba naisip kung gaano ka-popular si Sara Duterte kumpara sa inyong lahat na tumatakbo? Ang layo ninyo. Hindi na mababago yan eh.
Kahit na ano yung paninira, ibig nyo sabihin, solid na. Hindi ka eto kasi, sa tindi ng ginawa ninyo kay Tatay Digong, sinolid ninyo yung lahat ng mga galit sa magnanakaw, galit sa droga, galit po sa mga katiwalian, sinolid ninyo na maging maka-Duterte kasi walang alternative eh. Lahat ng mga gustong tumakbong politika, mga Rimulya, mga Tulpo, yung mga dilawan, si Kiko, Bam, Reza at saka si Leni Robredo, lahat kayo, kakampi kayo lahat ni Marcos eh. Tanging Duterte lang yung alternative. Yung naghahanap kayo ng alternative, wala. Wala sa inyo. Hindi kayo alternative dahil kakampi kayo lahat ni Marcos eh. Kaya ang usapin po sa 2028, it's between kampi-kampi kayong mga hindi bumanat kay Marcos versus Duterte. Wala pa rin po kayo. Ibig mo sabihin, pag siniraan mo, John Vic, yung EJK, hindi mo naman sinasabing sinisiraan mo, pero yun yung implied eh. Maganda yung palakad nyo kahit walang EJK. Ibig nyo sabihin, pag siniraan nyo yung EJK, kaming mga Duterte, boboto na kay sayo, kay Risa, kay Martin. Imposible. Okay. Punta na po tayo rito sa ano. Kayo po, magpapatunay niyan. Kayo mamaya, mga viewers natin, patunayan nyo po kung saan kayo mas gusto ninyo. Yung war on drugs ni Digong o yung war on drugs ngayon. Punta na po tayo rito kay Robin Hood. Sabi po ni Robin Hood Padilla, you are weak. Sabi niya po sa mga kabataan ngayon. Okay. Maikli lang naman to. Basahin na lang natin. Kinumpara ang kabataan ngayon sa kanyang henerasyon. Ganun talaga, no? Mahirap talaga kasi love your own generation eh. Lagi po, pag kinukumpara natin yung henerasyon natin sa henerasyon po ng mga ngayon, lagi po na mas maganda. Pero sa totoo lang po, may tama rito si Senator Robin Hood, no? Kasi kapanahunan ko to, kaidaran ko to si Robin eh. Magandang lalaki lang siya sa atin. Usap-usapan sa social media, naging pahayag ni Senator Robin Padilla matapos niyang tawaging mahina ang kabataan ngayon at ikumpara ang kanilang kalagayan sa henerasyon noong dekada 80 at 90. Ginawa ng senador ang naturang pahayag sa isang pandinig. Yan, ang mga bata ngayon, sad to say, huwag kayong magagalit sa akin pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kayo iyakin. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun eh. Ano yung depression? Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Naniniwala po ako dyan. Wala po nag-iisip nun, depressed. Wala po. Ano pa yung isang salita na ngayon lang na-introduce? Bully. Puta ng bully. Talagang pag may depresya ka, kaya matatagpo nun eh. 'Di ba? Ngayon, ang mga bullying, yung mga binubully ngayon, hindi mo maintindihan eh. Duling, halimbawa, duling ka. Sasabihan ka ng duling. Duling. Puta nun, tatanggapin mo yun dahil duling ka naman talaga eh. Kaya yung mga kabataan noon, kahit siguro yung nauna sa pasamin, yung mga kabataan ngayon, survivor eh. Kung ano ang tukso sa'yo, di ba? Maitim ka, nognog, negro. Yan tawag sa'yo. Ngayon sabihin, racist. Ano racist pinagsabi nyo? Hindi uso sa atin yung racist kasi hindi naman naganap sa atin yung mga, wala namang alipin dito. Kaya racist yung sa Amerika. Yung mga maitim nila tsaka mga puputi. Kasi ginawa silang alipin. Yung mga maitim. Dito naman wala naman sa atin eh. Miski nga yung aliping sa gigilid at aliping namamahay. Hindi naman talaga siya yung alipin na katulad ng mga binibenta ka na. Hindi po. Anyways, yan. Yung bully, dagdagan natin to. Yung bully, tsaka yung mga, yan, yung mga
O, maaring sabihin nyo sa amin sabihin na parang unfair naman yan, totoo namang may nambubuli. Totoo po. Ibig ba sabihin noon na hindi natin alam yung meaning ng bully, wala nang bubuli? Pag duling ka, ibubuli ka na, di ba? Pag may bukol ka, bukol ang tawag sa'yo. O, babatok-batukan ka. O, pag may mga hindi ka pangkaraniwan, maliit ka, batukan ka, di ba? Ganun. Nakakasurvive yung mga kabataan kasi alam nila yung diferensya ng itsura nila eh. Ngayon, nakita nyo kung paano umasta si Tabi? Nung panahon kaya noon, putyan hindi tatakbong politika yan kasi alam niya na pagtatawanan lang siya eh. Si Redon, nakita nyo ba? Yung ganyan bang itsura sa tingin nyo nun? Yung suntukan nun, di ba nagsuntukan, dumating ang teacher, tapos na yung suntukan. Tapos maya-maya, maglalaro na uli. May tama naman si Robin Padilla rito, kaya lang syempre, masasaktan kayo. Masasaktan yung mga mahilig sa mag-alaga ng mga ano. Ang lalambot. Biruin nyo ngayon, yung mga bakla nun, tanggap nilang bakla sila eh. O bakla kami, ano ngayon? Di ba? Tanggap naman sa... Teka na, hindi ko napatay itong... Nakakatuwa nga panoorin yung... Ala. Thank you very much muna kay Regina Marigon na nagbigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Always listening. Gandang gabi kuya. At all. Okay. Si Redon, di ba? Ngayon, sabihan mo ng pangit yan. Kita mo si... Tignan nyo si may edad na, anong pangalan nun? Si Llamas. Oh. Sinabihan siyang pangit. Ano ba siya? alam niyang pangit siya eh. Nakapag-adjust na si Llamas. Kasi nasa henerasyon siya na tatanggapin mo kung ano ka. Alam niyang pangit siya. Alam na maumangal siya. Pangit. Ngayon yung sabihan yung mga bata na ang pangit mo. Buti nga ngayon sa pamamagitan ng mga komedyante, nababalik na natin yung ano eh. Di ba? Pinalalambot ninyo yung mga Pilipino, hindi naman ganyan yung mga Pilipino eh. Tuloy nga natin. We do understand the concern. However, we do think that the need for ban is not there given that children have the right. Yan. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kaming huwag umupo at umiyak. Ayan ang mga sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla. Ako, sa totoo lang, meron akong hindi matanggap na mga madali lang lutasin nung araw nung panahon natin, di ba? Lalo na nung natira ako sa BGC. Hindi naman po sa pag-ano, no? Alam niyo, pinalalaki natin yung mga bata natin. Kasi may mga termino na wala naman yan nun. Yung ADHD. Di ba malikot lang nun? Ngayon, ADHD kasi yan eh. Kaya ganyan. Tatakbo ka ng tatakbo tapos sisigaw na sisigaw. Batukan mo yan, paluin mo yung bata na yan. Nanggigigil na ako kasi yung mga anak ko pinalo ko yun. Hindi yung palo na senturo nun. Palad lang. Tignan nyo po. Ang dami kong nakikita sa BGC, nagwawala. Kunwari nasa loob ng restaurant tapos magwawala yung bata. Alam nyo kung anong gagawin ng magulang? Dahil sobrang ingay na, lalabas.
Ilalabas lang bata, inaamo. Ah! Ah! Nung panahon natin, may magwawalang batang ganun, palo. Tatay, kahit gusto pang umiyak, tatahimik na dahil ang sakit ng palo eh. Pucha ngayon, mga bata, ang liliit to. Nanay to. Wala man lang nakakapag-isip sa kanila na paluin yung mga... Kaya mahihina eh, pati sa eskwelahan. Di ba? Sugod kagad yung magulang. Bakit sinigawan niyang anak ko? Puta, kala mo mga mayayaman, uy. May kilala akong principal, tinawag yung ano eh. Yung kilala kong principal, yung principal's office, tsaka yung ano yung pinupuntahan ng mga sotil, yung guidance, naroon sila sa isang building. Eh naririnig ng principal na umaangal, alin nga kayo mag-ina rito? Sabi ng principal, ikaw ba nanay ka, hindi ka napagalitan nung araw? Napagalitan din po. Sumugod ba yung nanay mo? Hindi po. Nagsabi ka ba sa nanay mo man lang? Hindi po. Bakit? Papaluin ako eh. Kita mo? Papaluin ka, di ba? Dahil napagalitan ka ng teacher, ikaw ang ipapatawag. Ngayon baliktad eh. Napagalitan ng teacher yung anak, sumusugod yung nanay. Anuhin nyo lang po yung mga magulang na sumusugod. Tanungin nyo lang, hindi ba kayo napagalitan nung araw ng teacher nyo? Nagpauso kasi niya yung isumbong mo kay tulpo. Yung mga tulpo-tulpo. Lahat na lang isusumbong eh. Pucha, pwede mong pagalitan. Bawal ka lang manakit, pero hindi pwedeng hindi ka magalit. Pwede mo bang hindi pagalitan? Yung anak mo ba hindi mo pinagalitan sa bahay kahit kailan? Kaya yung mga ang daming batang sotel ngayon eh. Pagalitan mo, iyak na ka. Ang pangit. Hindi kasi natin, yan ang problema, hindi natin siya kultura. Yung ina-adapt kasi natin, hindi natin kultura eh. 'Di ba? Kultura po yan ng mga Amerikano o kanluranin. Ina-adapt natin pilit dito sa Pilipinas. Dito sa atin, madisiplina tayo. Asian tayo pagdating sa disiplina eh. Karamihan ng Asian nang didisiplina tayo ng mga anak. Kaya matatatag yung mga Asyano eh, di ba? Pero yung mga Koreano, konting ano lang, malulungkot na yung mga Koreano eh. Tatalo na sa building. Yung mga Koreano, no? Malulungkutin sila. Alam mo, nagpunta ako sa Korea. Yung pinag-usapan namin doon, no? Yung isa sa top 10 na sanhi ng ano, ng kasi parang seminar yun eh. Seminar parang isang linggong ano pag-aaralan namin yung mga ano ng Koreano, ano yung mga dahilan ng marami top 10 ng dahilan ng kanilang pagka-deadball. Pagpapatiwakal. Malulungkot sila eh. Okay. Ngayon, balik tayo. Kaya sa atin, matatatag tayo nun. Pucha, ako nga, ang daming tawag sa akin eh. Kabayo, gilagid, luga. Alam mo bakit ako tinawag na luga? Nakitaan ka ng totoli, di ba? Minsan ka na nakitaan ng totoli. Kaya ako, linis ako ng linis na eh. Pucha, tawag na sa akin ng kaklase ko, totoli. Totoli. Eh, may isang nagtawag sa akin. Siguro hindi niya ano na nga tawag dito? Totoli o luga? Luga na lang. Luga na tawag sa akin. Kahit hindi ka nagkaluga dahil lang sa totoli. Minsan ka mahulog sa mangga habang buhay na ano ka, komang. Kaya may mga pangalan komang kahit hindi naman komang.
Kasi nahulog siya minsan eh. Sa pag-akyat sa puno ng bayabas, aratilis o mangga. Yan lang naman inaakyatan natin na nahuhulog tayo. Komang na siya habang buhay. Nagkaroon ng sugat dito, idikirat ka na. Kasi maraming idi. Ikaw, idikirat habang buhay na. Ngayon, tawagin mo ganyan yung mga bata ngayon. Pucha, magtatampo na. Binubuli na sila. Correct, nagiging matatag tayo dahil sa pang-asar. Maaga nating natanggap na ang buhay hindi parehas. Hindi po pwedeng maaga mo matatanggap na hindi ka kagwapuhan. Si Llamas, tignan nyo, maaga niya natanggap yung pictura niya. Si Redon, hanggang ngayon may struggle pa rin kasi feeling pogi ang lahat ng tumutok kay Redon, sinisingot niya eh. Nung bata pa si Redon, hindi siya pumapayag na siya ay tatawaging pangit. Yun yung pagkakaiba nila ni Llamas. Si Llamas, siyempre, sinaunang tao yan eh. Natanggap niya na kagad na pangit siya, kaya na-adjustan niya yung buhay. Di ba ganun dapat? Mag-adjust ka sa buhay mo. Tama naman si Robin dun eh. Okay, punta na tayo rito sa isang malupitan pa na topic. Ito po yung sinabi naman ni Auntie Claire. Nagustuhan ko lang kasi real talk lang si Robin sa mga real experience eh. Ito po yung pahayag ngayon ni Auntie Claire kasi tinanggi po ni Auntie Claire, napuna na po ng mga reporter na tila nawala na umano ang interes. Nawala na umano ang interes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasi nga, in-expose sila ni Pulong eh. Biglang-bigla, wala na. Kasabwat kasi yung media dyan. Alam niyo yung media talaga natin. Wala ni isang media na nag-aano ngayon. Bakit nakakalimutan na natin? Dapat tuloy-tuloy expose nyo eh. Baliktad yung media. Yung media nakabatay sa mga social media. Sa mga vlogger. Habang pinag-uusapan pa, nakikisabay sila. Pero pag nakalimutan na ng lahat, dapat tuloy-tuloy kayo nag-expose niyan eh. Vlogger pa yung nag-expose ng mga palpak na flood control sa Ilocos. Vlogger pa, hindi pa kayo. Tsaka nyo lang i-cover pag pumutok na. Yung vlogger na mataba, pumutok na yung mga ganun. Pupuntahan nyo na dahil nakakahiya kayo. Yun, walang budget. Kinain na niya yung budget. May budget yun sa Ilocos eh. Sa Cubao pa lang kinain. Ano pangalan no? Si Duque. Duque! Kaano-ano mo sa winarak nyo na kami. Kaano-ano mo sa winarak mo na kami. Okay. Kasama kayo sa nagtatakip eh. Ayaw niyong pag-usapan. Subukan natin ha. Tignan natin ngayon. Ito, hindi ko pa alam ha. Tignan natin ngayon kung meron pa nagko-cover sa inyo ng flood control. Inquirer. Tignan natin. Ito, actual to ha. Tinitignan ko ngayon yung Inquirer kung ano po mga balita sa Inquirer. Yan, kapipindot ko lang. Saldico declared fugitive. Yan. DILG Chief Defense Kalayaan. Yan. New owner of Discaya Rolls-Royce. Nubia 80. PMP Chief. PH Security Stable. Panay po ano to. DFA cautious Filipino on foreign armed forces recruitment. Ligarda pushes. Wala na pong flood control. Eto pa. Sige, tignan natin muna. Mga sikat muna. Philippine Star. Kung may pinag-uusapan pa silang flood control. Ano mga balita sa
Palace hits back Roque, says Marcos has no colon cancer. Discaya Rolls-Royce. Napolcom to file raps versus Francis Leo Marcos. Oh, kita nyo si Francis Leo Marcos pa, binabalita. Oh, wala na po. PIDEA agent, female shabu, dealer, third impeachment. Wala na talaga ni isang balita tungkol sa Sara I stop talking to Senator allies. Yan. Wala na pong balita tungkol dyan. Dalawa po sa pinakasikat na ano yan. Ganyan po. Talagang gusto nilang burahin. O ngayon, anong sagot ni Auntie Claire nung tinanong siya? Wala na bang interes ang Pangulo ng Pilipinas? Ayon kay Auntie Claire, patuloy na binabantayan ng Pangulo ang issue kasabay ng pagbibigay prioridad sa pagpapatatag ng ekonomiya, lalo na sa gitna ng epekto ng kontrobersiya sa paggamit ng pondo ng pamahalaan. Tignan nyo, binabantayan na lang. Iba na raw po yung focus ng Pangulo, ekonomiya na. Talaga? Nagpo-focus kayo sa ekonomiya. Bakit bagsak pa rin ekonomiya natin? Binigyan din niya na hindi nangangahulugan na isinantabi ang issue ng katiwalian. Kapag nakatuon ng Pangulo sa ekonomiya, niya, mahalagang matiyak na hindi lamang politika ang iniisip ng pamahalaan, kundi pati ang kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Yung bang paglutas sa korupsyon, hindi yung kapakinabangan ng mamamayan? Kung hindi nyo kasi lulutasin yan, ano meaning yan? Tuloy-tuloy lang yung mga magnanakaw na nanakawan tayo. Total, hindi naman sila nakukulong. Oh. Yun po epekto ng hindi nyo pinakukulong yung mga magnanakaw. Panay politika, panay politika. O ngayon, ang nakakatakot nito, nagbago na maski si Ping Lacson. Na pinagmamalaki ni Ping Lacson, di ba? Ang pinagmamalaki ni Ping Lacson, mag-i-stick siya ron sa kanyang draft. Ano yung draft niya nung una? Nire-recommenda ng Blue Ribbon Committee na sampahan ng reklamo o kasuhan. Nire-recommenda niyang kasuhan si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, at si Chis Escudero. Ngayon, hindi na po. Nire-recommenda nilang imbestigahan. Anong klase yun? Kayo na nga yung mag-iimbestiga eh. Kita niyo yung pagbabago. Bakit po? Kasi nagagalit yung mga kapwa nila senador at may posibilidad na sila ay matanggal sa pwesto ni Tito Soto. Pag tinuloy nila na pangalanan yung mga pag patuloy nila nakalagay doon na pinakakasuhan nila. Yan yun eh. Mas importante kay Ping Lacson na sagipin yung kanyang pagiging Blue Ribbon Committee Chairman at Senate Presidency ng tropa pips niya na si Iskul Bukol kaysa mapanagot yung mga magnanakaw sa flood control. Thank you very much sa 1,600 na binigay ni Hapon. Maraming salamat, Hapon. Di ba? Ang tapang-tapang nyo na ano. Ngayon, wala nang pinakakasuhan ng mga senador, walang pinakakasuhan ng congressman. Ano yan? Ba't pa kayo nag-imbestiga? Ang rekomendasyon nila, imbestigahan. Kayo na nga yung nag-iimbestiga eh. Bakit pa kayo? Maraming salamat, Hapon ha. Hindi ko alam pangalan mo eh. Si Tess ba yan? Pakibasa lang nga po para mapasalamatan natin kung sino po siya. Okay. At ito pinakamatindi sa sinabi. Kung galit po ang mga Pilipino sa korupsyon, lalo pong mas galit ang ating Pangulo. Tama naman. Okay namang magalit. Ang problema namin, Auntie Claire, ito ang problema namin eh. Kami, okay lang kami magalit. Wala kami magawa eh, kundi magalit eh. Si BBM, hindi po okay na magalit lang. Kinakailangan niya pong may gawin. Tuwan-tuwa pa siya. Kung galit po ang Pilipino sa korupsyon, mas galit po ang Pangulo. Hinigitan mo lang, nilagyan mo lang na mas okay na ba yun?
Pwede po bang kayong magsumbong sa kapulisan, sabihin nyo, ninakaw po ng kapitbahay namin yung rep namin. Ay, galit din ako sa kapitbahay mo. Kapitbahay ko rin eh. Magnanakaw din. Pwede po bang ganun pag nagsusumbong tayo sa pulis? Asa na po yung isumbong sa Pangulo? Akala ko ba isumbong sa Pangulo? Para saan po yung isumbong sa Pangulo? Para magalit lang yung Pangulo? Si Chris Misuki ba yan? Maraming salamat, Chris Misuki. Yan, sa pagbibigay ng pangkape. Naintindihan niyo po ba? Hindi po pwedeng galit tayo. Sasabihin lang ni Auntie Claire, mas galit ang Pangulo sa inyo. Putang, ganun lang pala yun. Mas galit ang Pangulo. O ano po, tapos na? Mas galit pala ang Pangulo. Okay. Okay na tayo. Mas galit ang Pangulo. Mas galit daw ang Pangulo. Yun na yun. Pag nagsumbong kayo sa pulis, ninakawan po ko eh. Ako rin eh. Ninakawan. Sabihin lang ng pulis, ako rin ninakawan eh. Ganun po ba ngayon ang sitwasyon? Ganyan po kainutil. Proud pa siya. Proud pa siya sabihin na mas galit ang Pangulo. Kaya kami nagagalit kasi wala kaming magawa. Wala naman kaming kapangyarihan na mag-imbestiga man lang. Okay. Tingnan ko lang kung meron pa tayong pag-uusapan dito. Siya po ay tutok sa mga para naman po sa tinutukan na lang daw ekonomiya. Asan na yung, sino naman daw tututok? Wala nang ICI. Kung meron pa mang ICI, halos wala na po tayong naririnig na ginagawa nila. Hindi po pinalitan yung mga nag-resign. Isa na lang po yung ICI. 3 na lang nga. Nag-resign pa yung 2. Isa na lang po. Isang member tsaka isang advisor. Maski yung ICI, hindi po nila alam kung itutuloy pa nila yung ginagawa nila. Ano ba yung ginagawa talaga rin nila? Sino po ang tututok sa anomalya? Kilala po namin si BBM eh. Kahit po sabihin niya po na lalabanan niya doon po sa SONA, ginawa niya na yan eh. Smuggler, price manipulator, hoarders, uhulihin. Po siya, wala na huli kahit isa. Paano mo naman natiyak na wala na huli? Yung pagbubutas nga. Yung groundbreaking nga, binabalita ng mga yan. Yan pa nakahuli na smuggler. May nabalitaan ba kayo na nahuli smuggler? Mga kapatid, dito na tayo ngayon punta na tayo sa ating mas masayang portion, ang inyong mga katanungan. Pwede na kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong magpakape. Yan, magpakape po tayo. Okay, galit kami sa Pangulo, paano na?